Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 13 to July 19, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Hala, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Dito sa general reading ka ba yan? Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. No? Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, if this is your energy, it's good. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Aries, Leo, Libra, Cancer, Virgo, at Taurus. May isang sitwasyon ka in life na you want to achieve. Gusto mo nang matapos. Pero, nagkakaroon ng blockage dito. Focus ka naman sa future, kaso handito pa rin yung sitwasyon na nagkakaroon ng mga reflection in the past situation o nahandun yung sitwasyon na nagkakaroon ng you feeling emotions, no? Yun ang nakikita ko dito. And then, nandito rin yung sitwasyon na may nagkakaroon ng pagdidistansya or someone is in a distance. Or ikaw ang dumidistansya or may mga taong dumidistansya sa'yo or may tao na in a distance. Yun ang nakita ko. Someone's wearing a mask. May tao na mangliling lang, nanliling lang, o may pangliling lang. May taong sneaky. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao na may itinatago or may tao na hinahide siya, no? Maaring ikaw or someone into your life. Hindi yung pag-hide. Maaring emotions, maaring anything, no, na pag-hide. And then, sa nakikita ko rin dito, meron kang gustong panindigan or may gusto kang ma-achieve this time no? Sana ma-achieve mo. Pero may blockage May blockage talaga. May blockage ka to achieve something into your life. Yun na nakita ko. May losing something. Iba-iba yung kasi ng losing. Losing money, losing job, losing pet, losing tiwala, losing someone, iba't iba klase ang losing. May isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. May depression, may sadness, ako nakikita sa'yo, and may taong may sakit. May sakit ka ba, Gemini? Or someone, no, may sakit, or there's an illness situation, ako na nakikita dito. There's a change happen. There's a chance or hope na magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Maaring sa pera mo, maaring sa mga opportunity mo this time, ganyan. May mga small happiness naman kahit papaano. And then, there's a luck. In what way luck is hindi, siguro, luck when it comes to, sa illness, ganyan, or emotion, feeling depression, maaring ganun. Maaring medyo makakamove ka, maaring ganun. Pero, hindi siya totally 100% para makamove on ka. Kasi you have a blockage sa nakikita ko sa inyo dito. May blockage siya. May mga kamalian o may mga kamalian o maling magaganap o mangyayari. O maaari ko may mga mali kang madesisyonan, maaksyonan, ganyan. May mga pagkakamali, no, sa iba. And then may nakikita rin ako na na there's a changes of journey in life. Mag-change yung journey mo sa iba sa inyo. May movement. Baka
baka mag-iibang bansa ka na, magta-travel ka, o kaya is may mga babaguhin ka. Halimbawa, mag-change ka ng trabaho, mag-change ka ng place, or magta-travel ka. Maring ganun sa iba sa inyo. And then, sa iba naman sa inyo, baka may travel na iba. Sa iba naman sa inyo ay merong pinag-uusapan related, ay, hindi ko mamatay. Related to vehicles, basta may gulong. Ganyan. Pwedeng magpapagawa, bibili, o may mga pag-uusapan. Any vehicles na may gulong. Yan. And then, ang nakikita ko rin, sa iba siguro sa inyo, baka maglalayag kayo by the sea, ganyan. O kaya, sasakay kayo sa bangka, barko, ganyan, sa iba sa inyo. May mga i-imagine daw kayo. May mga sitwasyon na inspire ka para makamit yun. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba, papuri talaga sa iba. Sa iba, papuri. As in. Tingnan natin energy mo. Sa iba dito, may extension. Ganyan. Halimbawa, sa iba is there's a lack, growth, achievement, sa iba, or abundance. Sa iba is extension. Ito. Sa iba is may mga positivity at may pagtulong. May tutulungan ka or may taong tutulungan mo. Vice versa, may pagtulong. Energy ni Gemini. Energy ni Gemini. Please show me. Mari nagkakaroon ka ng reflection from the past situation, ha? Energy niya. Okay. Wow. Okay, ang nakikita ko sa energy mo, you will back to the basic. Maaring may mga bagay na magtatapos na sa buhay mo. You will start a new beginning in life, o may umpisahan ka, o may pag-uumpisang muli sa iba sa inyo. Oops. Sa iba naman sa inyo is, ang energy mo this time is, you keep moving to reach your goal this time. May mga i-move forward ka. May mga tatapusin o pagtatapos. May mga potential ending kasi. Anak, ano ba yan? Kinakabahan ako sa inyo. Kasi, nabubungi na yung card natin. Iba sa inyo, thinking for an opportunity or you want to begin something into your life. Yun ang nakikita kong energy mo. Is more ka ngayon. Oh, ano ba yan? May mga susuportahan ka o may taong susuporta sa'yo. Ano ba to? Ang kukulit anak ko. Yun ang nakikita ko sa iyo. Medyo magiging stable ka ata. Sa iba sa inyo, magiging stable kayo. Stability in a foundation, sa work, stability sa mga decision making, stability to ending something, stability to begin a cycle, direction, stability to a foundation, pera, work, ganyan. Tingnan natin ang parating. Ano pong parating kay Gemini? There's a change happen sa'yo. Parating. Uy, ano yan? Tapos na to, universe? Okay, ano nang kasunod ni po? Ano kasunod na po? Okay, thank you. May magtatapos talaga. May revelation. Ako na nakita sa'yo. Expect the unexpected. Ganun nakikita ko. And then, ang sabi dito, magkakaroon ng, may mga bagay na mag-i-end Mag-i-end yung mga conflict, yung halimbawa, may mga taong ayaw sa'yo, may taong galit sa'yo, may mga taong hindi nagkakasundo, ganyan. Maring this time is mag-end na yun. Maring magkakaroon ng pagkakasundo-sundo. No? Kumbaga, may mga tao na, o may tao o mga tao na naaayon na sa'yo.
Dito na yung sitwasyon, if you are stuck in the past situation, this time ang nakikita ko sa'yo is, ano yung manifestation mo na maging maganda na yung mga magaganap o mangyayari in life, no? Sa nakikita ko, ano yung manifestation na iniisip mo? Kumbaga naghahanap ka ng miracle in life, na gusto mo nang magkaroon ng clarity sa mga bagay-bagay, gusto mo nang maitama yung mga maling sitwasyon, gusto mo nang umaksyon. Andun ka sa sitwasyon na yun. So nakita ko to. And also parating sa'yo, may mga peaceful, parang may mga solution situation happen. O maybe yung manifesting. Kasi hindi ko siya, tingnan ko nga. Meron kang ikakashock na darating sa buhay mo, Gemini. Ano po to, ano? Ano pwede kong malaman? May a-actionan ka pala. May mga bago kang action na gagawin. No? May mga i-move forward ka. Magkakaroon ka na ngayon ng motivation na to make things happen in life sa mga umpisahan mo, sa mga sisimulan mo. Handito na rin yung starting to aware. Magiging aware ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Magiging aware ka na sa mga kilos mo, decision mo, mga ganyan. There's a new horizon din ako nakikita sa iyo. Hindi ka nawawalan ng pag-asa dito sa nakikita ko dito. Kung dati stuck ka, ngayon hindi Hindi ko nakikita May mga i-create ka raw this time. Dapat iwasan. Ano pa ba nakita ko dito? Alam mo ba dito, Gemini, hindi ko alam kung tapos na to. Sa iba, maaring tapos na, sa iba hindi. May tao dito na may masamang balak sa'yo. May tao may masamang balak sa'yo. Malakas yung loob niya Hindi ko alam bakit. O ikaw to. Vice versa. Vice versa. May tao na hindi lahat ito hindi lahat to. May nagwa-black magic. Meron po. Mare may nag-iisip na umalis ka na, mag-move ka na, mawala ka na, ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin, dapat iwasan. O baka naman ikaw to wag naman sana. Kasi babalik sa'yo ang karma. Dapat iwasan. Okay, Gemini, dapat mo daw iwasan. Iwasan mo daw na yung maging masyado kang emotional sa buhay. Mag-overthink yan. Iwasan mo din yung kulangin ka ng tulog hanggat maaari, magbawi ka ng tulog. No? Iwasan mo yung illusion ka na illusion pero hindi ka nag-action. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-doubt. Iwasan mo yung mga blockades in life. O iwasan mo yung ma-hold ka ng nakaraan. Iwasan mo na malack of plano ka, malack of confidence ka, o panghinaan ka ng loob. And then, yung ma-frustrate, iwasan mo yun, no? Iwasan mong malungkot, iwasan mo yung mga lungkots, malack of clarity sa mga bagay na gusto mong i-move forward, sa mga bagay na gusto mong aksyonan. Ganyan. Yung mga bagay na gusto mong i-progress, no? Mag-explore ka lang na mag-explore, ganyan. Iwasan mo feeling emotions, ganyan. Iwasan mo yung hindi mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung malito or makaramdam ng kaba o takot sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Huwag ka masyadong maging emotional. I-try mong balansehin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo in life. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo yan. Try to make it balance. Pahalagahan mo yung mga tao na binavalue ka. Pahalagahan mo rin yung sarili mo. Siyempre, isa rin yun, no? Mahalin mo yung sarili mo.
Alagaan mo yung sarili mo. Yung sadness, iwasan mo yun. Love. Love is sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon. When it comes sa love, kaibigan. Yan. Pwede makakasama sa, iba dito kasama sa trabaho to. Dami naman ito. Sabi ko, nagreklamo talaga ako kayo, no? Oo nga, iba kasama sa trabaho. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, itong, kung kayo sa kahiwalay, itong may mga tension kasi na hindi pa natatapos. No? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng, alam mo yung parang iniwan ka sa ere. Ganun ang nangyari. Sabi nyo, work-related to. Kasi nagkakaroon ng bullying eh. No? Yan. Iniwan ka sa ere. Ginawa mo yung lahat eh. No? In this relationship. Ginawa mo yung effort mo. Ginawa mo, minaster mo. Pero dumating yung time, nag-isa ka lang. Alam mo yun, yung iniwan ka sa ere. Ganyan. Pagdating sa bandang kalagitnaan hindi mo alam nag-iisa ka na pala. Mga ganong sitwasyon. Yun, binuli-buli ka, nagkaroon ng mga sadness dito sa relationship na to, no? Yun na nakita ko dito. Kung single ka, sabi dito, kailangan mo munang makita yung tama sa mali when it comes to a relationship. Kumbaga, planuhing maigi, no? You need to be patient ang sinasabi to kasi attractive ka naman. Maaaring may mga iba sa inyo is nakikilala nyo na siya or kasamahan nyo siya sa trabaho na nagkakaroon ng attraction sa iyo. Kumbaga, nag-meet na kayo nitong tao na to na nagkakaroon ng attraction sa iyo. And then, sa mga in relationship, when it comes to in relationship, may sadness eh. Hindi ko alam kung sa part mo, Gemini, o sa part niya. No, may sadness. Ako nakikita, minsan nararamdaman mo na parang nag-iisa ka lang sa relasyon, ganyan. Pero hindi naman binavalue nyo yung isa't isa sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga time lang siguro na may nalulungkot ang isa sa inyo. Ganyan. Siguro may mga past issue pa kayong dalawa, no? Ganyan. Kung nag-away kayo in the past, maaaring hindi yun totally na-resolbahan, no? Kumbaga, accept na lang na accept, maaaring ganun sa iba sa inyo. Yun, ang nakikita ko dito. Kumbaga, nagkaroon lang ng new beginning in this relationship sa mga magkakarelasyon. Kumbaga, pinilit na i-try muli o pinilit na i-develop uli itong relationship na to. Pero kung titingnan mo siya, walang cups, diba? Connection. O maari kasi, kaya hindi ko nakikita sila, maaring kasi matagal na kayo nito. Pero hindi ko nakikita kasi yung, baka matagal na kayo, ganun. Pero bakit may lungkot? Diba? Yun ang nakikita ko dito. Yun. Tingnan natin. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni ano? Yung iba sa inyo, no, parang may kakompetensya ka sa pagmamahal ng partner mo. Or maari sa'yo. Siya sa'yo. Ganun. Minsan kasi may mga disagreement din sa iba, ganyan. Yan, siguro din yung sadness. Kamusta po yung money ni Gemini? Uy. Okay, when it comes sa money mo, nagkakaroon ka ng comparison sa nakaraan na mga sahod mo, na dumarating sa yung blessing, ganyan, nandun ka sa sitwasyon mo. Sa ngayon, nandito ka, you're back to the basic, no? So when it comes sa money mo, handun yung leap of faith mo na sana maging maganda
yung kalalabasan this time ng pera mo. Nandun ka sa sitwasyon mo na yon, no? Ano din yung sitwasyon na siguro may mga unfinished business or may mga unfinished na hindi pa nababayaran o hindi pa na-resolbahan, ano, sa nakikita ko dito pagdating sa pera. Yan, baka may mga ano pa dapat bayaran. Sa iba sa inyo, eto na yung time na para magsimula kayong muli na mag-ipon, ganyan. Pero iba sa inyo, zero. Sana hindi zero yung pera nyo. Sana hindi zero. No? Wag naman. Wag naman sana patungo sa zero. No? Siya nakita ko dito. Mas more ka maging strong and wiser this time. Tingnan natin any opportunity pa. Ano po to? Opportunity. Okay. Medyo ano, no? Ano ba yan? Naging irresponsible ka ata. May problema ka sa money. Sa iba sa'yo may problema ka sa money, may problema ka sa trabaho, ganyan. O kaya nandito ka sa sitwasyon mo na imbalance ka. There's a chaos. Nadi-disorganize ka. Medyo hindi yata nagiging maganda yung yung management situation mo, no, sa nakikita ko dito. Kasi wag naman sana lahat, no, wag naman sana lahat. Hindi naman siguro kayo lahat. Kasi wala naman akong pinupunto na ano na pangalan dito, no. There's a bad news in early matter. May unhealthy situation, unhealthy lifestyle, may tao na hindi niya sinusunod yung nasa isip niya, irresponsible, maaaring iba sa inyo is nakakaramdam kayo ng katamaran, ganyan, parang ayaw nyo na, parang ganon. Or want mo ng pahinga, maaaring ganon sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo, hindi kayo nag-iisip in advance. Sana wag, yun ang wag nyong kakalimutan. Kailangan mo mag-isip ng advance. Palagi sa mga sinasabi mo, sa mga actions mo, sa mga bagay-bagay. Kailangan advance palagi, no? Kasi nakikita ko dito is may taong hindi nag-iisip. Marami sa inyo na hindi kayo nag-iisip ng future or kumbaga ngayon lang. Iniisip nyo pero hindi nyo magawa kasi, no? Kasi nga unhealthy situation nga, kumbaga, di ba? Hindi nakaka-focus o nag-a-action to make it real yung mga goal nila. Kumbaga nawawala sa layunin nila, kumbaga, no, this time. Lack of progress sa iba, nakakaramdam ng katamaran, ganyan. May mga problema, nagkakaroon ng blockage, may mga galit sa iyo, May mga galit sa, may enemy ka. Dito. Yun ang nakikita ko sa iyo. Basta wag ka mag-focus sa chaos, May mga may mga pagpapaliban din ako na nakikita sa iba sa inyo. Lack of common sense sa iba. Sa iba naman is underachiever. Ganyan. May mga bagay na hindi mo na-achieve. Medyo i-reverse nyo yung natin reading. Kung huwag kayo mag-focus sa negativity, ang gawin nyo kasi negative to, di ba? Ibig sabihin, huwag kang tamarin. Ngayon pa lang, take advantage ka na sa mga bagay-bagay, ganyan. Pag-isipan mo munang maigi, kung ano yung layunin mo, ano yung paplanuhin mo. Kung kailan ka lang, magsulat ka. Yan ang pinaka-the best sa lahat. At siyempre, makinig ka sa payo ng iba. Advice. Gemini advice. Huwag lang yung sarili mo ang pakinggan mo, Manghingi ka rin ng advice or payo na manggagaling sa iba. Hindi naman kawalan yun sa iyo Diba? Nasa sa'yo lang yun kung gusto mong gawin or hindi. Pero mas maganda na magkakaroon ka ng idea, diba?
There's an end, may ending situation ka. Dito, you feeling lost. Or there's a loss. There's an unexpected, a blow of emotions happen sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, may lungkot, sadness, depression, pagkalito, hindi pagkakasundo, conflict, maaring sa iba, trauma, emotional pain, intense or disappointment sa iba, no? Sa nakikita ko dito. May failure situation. Sa iba sa inyo, nag-isolate ata kayo, no? Nagiging mabagal, may sadness, nagiging mabagal ang lahat ng progress this time. Sa nakikita ko sa iyo dito ha. Okay, pupuntahan na natin yung advice sa iyo. Ano, tiningnan ko lang yung mga nasa card. Okay, when it comes to advice, okay, kung huwag mo sarilihin yung problema mo, you need to share sa mga tao na trusted person. You need to accept yung mga bagay na naganap o nagaganap o mangyayari in life. No? Kasi lesson yun para sa'yo. Sa ating lahat. Release the pain, sinasabi rin dito. And then, forgiveness. Forgiveness is needed. No? Kailangan ng forgiveness. Move on. You need to find peace. Ang sinasabi dito. And then, you need to heal. You need to heal with something. Magkaroon ka ng effort, progress, work hard to get what you want, no? Sa buhay, ganyan. Maging dedicated ka sa goal mo to improve. You need to improve something into your life. Focus. Yung mga dapat kang baguhin. Bagong routine, bagong action. Be practical, no? Ang sinasabi rin dito, you need to commit. And syempre, sinasabi dito, habaan mo yung pasensya mo. You need to be patient. May mga bagay na kailangang i-progress kaya nagiging mabagal ang mga sitwasyon o resulta o decision making, no? Sinasabi dito. Siyempre, always have a purpose in life. Kailangan sa'yo palagi is kailangan may mental clarity ka sa mga bagay na actionan mo o didesisyonan mo this time. Kailangan, you need to be strong, no? Sa mga challenge o pagsubok na darating sa buhay mo. Kailangan mo i-analyze, i-progress, or magkaroon ka ng mga bagong strategy in life. Mga bagong perspective or pananaw sa kinabukasan, you need to sacrifice. May mga bagay na kailangan mo magsakripisyo. May mga bagay na kailangan mong mag-accept. Huwag ka lang maghintay. May mga bagay na kailangan mong isipin, pag-aralan, siyasatin, alamin, give an effort and hard work, no? Dito sa sitwasyon mo. Kung may mga gusto kang ayusin, aksyonan, gawin mo. Adjustment, no? May mga bagay na need to end. Or there's an ending of a cycle. May mga bagay na dapat umpisan. May paglipat, may transformation sa'yo mangyari. May paglipat, hindi ko alam in what way. Dilipat ka ba ng lugar, trabaho, bansa, place, may paglipat o paglipat ng section 1, section 2, may mga ganyan. May paglipat na magaganap sa iba sa inyo. There's an unexpected change happen in life. Arigato namaste, God bless.